Matapos ang kinasangkutang aksidente sa Marcos Highway, may 2 linggo ring naratay sa ospital ang Star Talk host na si Alisa Alano. Kahapon Biyernes, sinadya namin si Alisa upang kumustahin ito matapos sumailalim sa ikatlong operasyon. Tapos na nung Tuesday, ito medyo masakit, hindi pa rin ako nakakatayo. Nakakatayo ako, yung isang paa ko pa lang yung naaapak ko. So yun, parang takot na takot ka ako tumayo dahil baka bumaksak, tamaan ulit. Maganda na dahil 2 days ago na isara na namin yung kanyang sugat. Kahapon pinaupo namin, kanina nakatayo na siya. Although hindi pa naman talaga makalakad ng mahusay. Pero she'll be okay. So pwede na namang umuwi at sa bahay na magpalakas. Kwento pa ng doktor ni Alisa, may tinamong trauma ang TV host dahil na rin sa aksidente. Kaya ito ang susunod na haharapin sa proseso ng gamutan. Dapat po ako magpa-psychiatrist sa lahat ng mga nangyari para mawala daw po yung trauma. At nadagdagan pa ang mga alalahanin ni Alisa nang padalhan ito ng demand letter ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa pinsalang nilikha raw nito sa kanilang pasilidad. Partikular na sa metal barrier na pinanggalingan ng tubong tumusok malapit sa tiyan ng TV host. Sa MMDA po, may demand letter nga ako. Takot nga ako. First time kong magkaroon ng demand letter eh. Pero hindi naman po ako natatakot kasi tutulong naman po yung insurance. Yung insurance po magabayad sa kanila. Tsaka sana sir, Tolentino. Ayan, naman po discount. Sobrang laki naman po ng 100,000. Pwede pong 500 na lang yung pens kada isa. Kasi 5,000 ang isang pens eh. Wala akong trabaho, wala akong pambabayad sa MD. Baka ikulong niyo pa ako. Bumalik naman ang ngiti sa mukha nito nang sumapit na ang oras ng pag-discharge sa kanya ng ospital. Ito po yung sugat ko. Alalayan mo lang yung likod. Dahan-dahan, tatama Hatak yung Po yung sugat ko nandito Hindi. Aray. Ouch. Okay. Basta na. Basta! Okay. Ayos. Thank you, Doc. Kala ko hindi na ako makakasakay ulit eh. Dito ako dumaan pero banda doon ako na aksidente. Tandang-tanda ko yun yung may tulay. So, matagalan pa naman bago kami magkita ulit ng tulay. Pero Marcos Highway pa rin yun, di ba? So, hindi ako makapaniwala. Makikita ko siya ulit. Excited na akong gumaling. And finally, Alisa is home. Maraming salamat po sa mga nagdasal, lalo-lalo na kay Dr. Arbelo and Lola. Maraming salamat po. Ayan sa Diyos ko, hindi ko alam paano ako makakabawi. Alam ko, nandiyan siya lagi para sa akin. So, sobra ako nagpapasalamat. Kay Dr. Santa Ana, napakabait niyang doktor, maalaga. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob, sobrang bait. Ayan. Thank you, Dr. Santa Ana. Thank you po. Sa Marikina Valley, ayan, sobrang maraming salamat sa service. At syempre po kay Ronald Mejia, maraming salamat. Ikaw yung unang-unang nagligtas sa buhay ko. Thank you. At sa lahat-lahat ng rescuer dyan sa Marikina, ang galing nyo. Sobrang, ganun pala kayo kagaling mag-rescue. Sobrang bilis, sobrang safe. Pinagmamalaki ko yung mga rescuers sa Marikina. Thank you. Sa Star Talk po, maraming salamat. Mahal ko po kayo and see you soon.